Nababahala na raw ang LTO Regional Office 1 dahil sa patuloy na pagkalat ng mga pekeng driver's license. Nadiskubre na ang ginagamit pa umanong plastic sa pag-imprenta ng pekeng lisensya ay nagmumula umano mismo sa LTO. Investigasyon sa kung saang opisina ito nanggaling isinagawa. Narito ang report. Nangangambang Land Transportation Office sa pagkalat ng mga peking license cards sa Region 1. Simula noong nakaraang taon, hindi bababa sa 10 peking lisensya ang nakumpiska sa La Union at Pangasinan. Lumalabas na computer shop sa Pangasinan at La Union ang pinanggagalingan ng peking lisensya. Ngayong taon lang, naaresto ang isang lalaki mula sa San Fernando City, La Union na may-ari umano ng printing press na nag-imprenta ng peking license card. Aminado ang LTO Region 1 na hirap matukoy ng isang enforcer kung peke o hindi ang isang license card. Malalaman lang po namin peke. Number 1, dahil dun sa card, medyo darker yung card. And then number 2, i-check po namin yung driver's license number. Dapat yung number na yun nasa loob ng database namin. Pag wala yun, ibig sabihin fake yung driver's license card mo. Ibinibenta umano ang fake 5-year validity license sa halagang 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Nababahala ang LTO, hindi lang dahil sa pagdami ng peking lisensya, kundi dahil nadiskubre ng LTO ng mga plastic card na ginagamit sa pag-imprenta ng peking lisensya, nagmumula umano mismo sa LTO. Iniimbestigahan na kung saang district office o regional office ito nanggaling. Nakakalungkot man ho, yan ho ay totoo. Yung mga plastic cards na pinakita ko sa inyo kanina ay galing po sa loob ng LTO mismo yon. Para sa karamihan, mahirap ang pagkuha ng lisensya para makapagmaneho. Bukod sa requirements at mahabang pila, importanteng maipasa rin ang eksaminasyon sa LTO. Kaya importanteng maresolba ang paglipanan ng mga peking lisensya. Abutin ng mga isang oras, kanyan. Pero kahit inaabot sa'yo ng isang oras, okay lang. Okay lang. Pag nahuli ka ng mga pulis, gano'n, siyempre malaki ang multa. Baka hindi, kung peke, baka hindi ka pa may isuwanan ng lisensya, totoong lisensya. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang sinumang mahuhuli nag-iimprenta at gumagamit ng peking lisensya. Kaugnay pa rin ang balitang yan, may paandar ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner? Partner, alam mo, napaka-importante ng driver's license sa ating mga kapuso dahil bukod sa ito isang government ID, karaniwan din itong ginagamit sa iba't ibang transaksyon sa gobyerno. Ngayon alamin natin sa ating mga kapuso kung bakit sa kabila na kung tutuusin ay nasa 1,000 to 1,500 pesos lang naman yung bayad sa pagkuha ng lisensya ay may mangilan-ngilan pa rin tayong kapuso na kinakagat yung 5,000 to 10,000 pesos para mag-avail ng peking lisensya. Gaano nga ba kahirap yung pagkuha o pag-renew ng driver's license? Hello kuya, good afternoon. Live tayo sa Balitang Amyanan. Ikaw ay merong driver's license. Yes, ma'am. Okay. Tanungin ko lamang, mahirap ba kuya yung kumuha ng driver's license, mag-renew ng driver's license? Hindi naman mahirap, ma'am. Oo. Nasa proseso po yung pagkuha ng driver's license, ma'am. Oo. And usually kuya, magkakano yung binabayaran ninyong bayad doon sa pagkuha ng lisensya? Ano lang, Mababa lang. mababa sa 1,000. Mababa sa 1,000. No. Yung proseso, gaano katagal yung pagpila mula doon sa pagpila hanggang doon sa pagkuha mo mismo ng driver's license? Siyempre, mag-antay ka ng matagal, pero okay lang naman. Before kasi partner, maraming salamat kuya no. Before kasi partner, kung ating matatandaan, medyo nagka-problema tayo doon sa driver's license. Ang ibinibigay lamang yung resibo. Pero ngayon kasi tuloy-tuloy na yung pag-i-issue ng mga driver's license ng Land Transportation Office matapos nga na magkaroon na ng sapat na supply ng plastic card na ibinibigay naman sa ating mga kapuso partner. Sa Jay? Nakakabahala nga partner dahil kung nagmumula mismo sa LTO yung plastic card na ginagamit sa paggawa ng peking lisensya, malamang sa malamang ay may kaugnayan dito ang ilang empleyado mismo ng LTO. Tama ba partner? Tama ka riyan partner, yan yung mismong kinumpirma
ng Regional Director ng LTO sa Region 1 dahil anya hindi po pwedeng mailabas yung mga plastic card na yon kung walang kinalaman dyan ng ilang empleyado ng LTO. Pero linawin lamang natin na sa ngayon, hindi pa tukoy kung saang district office. Kung saang district office yan, mapa-ibang region o mapa-ibang lugar. Kaya hindi pa rin natin alam kung galing ba sa Region 1 yung mga plastic cards, partner. Pero teka muna, wala bang training yung mga LTO enforcer upang malaman kung ang license card ay peke o hindi? Tinanong din natin yan kay Regional Director. Actually, partner, yung mga peking license kasi na kumakalat ngayon ay napakahirap na i-trace. Kung doon sa tinatanong mo na training, meron silang training kung paanong i-differentiate, kung peke ba yung lisensya o hindi. Pero sa pagkakataon kasi na ito, yung mga kumakalat na peking lisensya ay napakahirap i-trace dahil mismong yung plastic card ay galing mismo sa LTO. Ayon sa Regional Director ng LTO, matitrace mo lamang yung peking lisensya kapag yan ay ipinasok na doon sa kanilang system at lumalabas na yung serial number doon sa LTO ay hindi nakarehistro doon sa kanilang system. Yun lamang yung pagkakataon na masasabi nila na yung lisensyang hawak ng isang motorista ay peke, partner. Nabanggit mo sa report mo kanina, kung may nahuli na sila, edi dapat madali na lang na matukoy kung sino ang may pakan nito o yung may pakana. Bakit hanggang ngayon ay nag-iimbestiga pa ang LTO? Ang problema kasi, partner, yung nahuli nila ay hindi nakikipag-cooperate. Linawin ko lamang din, partner, na yung nahuli nila actually a day before na mahuli itong suspect ay merong isinagawang ikinasa na entrapment operation ang NBI at ang LTO. Pero ang problema, tila nakatunog daw yung suspect kaya't hindi siya nahuli. Pero after one day ay nahuli ito hindi dahil doon sa entrapment operation or hindi dahil doon sa pag-iimprenta ng peking lisensya, kung hindi dahil sa kanyang kinakaharap na kaso tungkol naman sa illegal drugs ng nakahuli mismo ay ang San Fernando City Police. Pero ang good news, partner, nakausap natin si Director dahil by Friday ay inaasahang malalaman na kung saan nanggaling na district office yung mga fake na mga plastic cards, partner. Okay, dapat tutukan yan ng LTO. Maraming salamat, partner!